Ayun, so ayan, hello kay Sir Yasser, Yasser Lu from KSA, grabe Kuwait, Sir Fernan, Abu Dhabi, Ma'am Desiree, si Christine, Hong Kong, Qatar, Dubai, Ma'am Teresa, Ma'am Marilu, ayan, welcome Dubai, Canada. Anong oras sa Canada, Sir Rogelio? Anong oras sa Canada ngayon? Parang umaga dyan no? Or madaling araw ba? Depende kung saan state, di ba? Ayan, from Canada, Sir Erickson, Daryl from Kuwait, AUH, Abu Dhabi, 9:02 AM, Jeddah, ayan. All over the ano tayo, no? Kung saan saan, Edmonton, 6 AM, wow. Okay, thank you so much guys, you're welcome. Welcome sa ano natin, sa another training, no? Sunday training. Let's proceed, ayan. Let's proceed guys. Allow me to quickly introduce myself. Speaking in front of you, Dan Michael Manorinho po from Iloilo. Ayan, one of the coaches ng community natin. I have a bachelor's in nursing and graduated at University of San Agustin sa amin sa Iloilo. As of now, no, kagaya niyang majority ngayon na participants, 8 years na rin ako na OFW dito sa Dubai, dito sa UAE. So mukhang majority sa atin na yun is mga OFW talaga, no? Dami natin. Ay, as of now, working pa sa medical records staff sa isang hospital dito. Part-time pa kahit pa paano si trading, pero soon, no? Ang goal natin is mag full-time na talaga. Hoping this year or early next year. I learned trading guys since 2021. Yan yung talagang mga taon na na-discover ko to and sinimulan ko siya. But by that time nga lang, mahirap siyang gawin kung zero knowledge ka or total beginners ka na walang nag-guide or wala kang support system. Pa-type naman guys sa chat, sino dito yung mga first time mag-a-attend sa mga ganun training? Literal na wala kang idea, zero knowledge. Type number 2. Let me check kung sino yung mga zero knowledge na participant natin ngayon. And type number 3 naman dun sa mga medyo kahit pa paano is marunong na mag-trade or part na kayo ng community kasi may mga familiar na mga pangalan. I think nakapag ano na to, mga student na ng community natin to. Number 2, let me check kung sino yung mga baguhan dito and then at least mag-gauge natin ngayon yung training, no, kung kailangan ko medyo maging technical or ayan, marami. Ayan, si Mamel Joy, ayan, si Fernan, Edsel, si Nix. Hello Nix, ayan si Renato, ayan Daryl, two marami. Mix, no? Ayan. Okay guys, this training is for you. And doon naman sa mga medyo nagte-trade na or ma-technical na, please bear with your classmates na beginner. Refresh to sa'yo and siguro may mga inputs ako may bibigay na possible na makatulong or makadagdag sa extra knowledge mo na possible na minsan nami-miss out natin yan basta mga basics. So, Forex 101 po yung topic natin tonight. Okay, so nakilala ko si community guys, Pinoy Traders Community last year. Okay, June po yan. Ayan, si Coach Nars. This is us guys, no? This is the community. Coach Nars Paraguya. Siya yung founder natin. Siya yung founder ng Pinoy Traders Community. Ayan, grabe tong event na to guys. Ang saya nito. Last year to, sponsored by our broker na ginagamit, which is VT Markets. Napakagandang broker, no? With multiple licenses, multiple regulation. In short, legit. Okay? Maganda yung transaction, mabilis. Deposits, withdrawal, di ba? In out lang yung pera. Sa mga nasa UAE, ayan, marami na tayo dito. Okay, andyan si Coach Ray, shoutouts. Co-coaches ko, si Coach Ray dito ngayon. And ako guys, no, Coach MJ, pumunta, tsaka si Coach Nars. Last year po itong picture nung Forex Expo with Coach Melvin and Coach Jack. Ayan, kami yung mga core leaders dito. Ayan tayo, napakasaya niyan. Sa Saudi, ayan, sa mga nag-type ng Saudi, andyan si Coach Jim. Si Coach Jimmy, ayan, siya yung mentor ko naman sa community. Siya yung nag-spearhead ng mga ganitong meet-up. Siya yung nagko-coordinate sa kanila, nagpo-facilitate, di ba? Napakasaya. And Coach Jesse, kasi si Coach Jesse guys nag-for good na. Grabe, iba nagagawa ng trading, no? Si Coach Jesse is isa sa mga pinaka-example din ng talagang matagal na rin sa Saudi na dahil sa trading nakapag-for good, di ba? Ang saya. Hong Kong, sa mga type ng Hong Kong, nandiyan po si Coach Cheryl, but shoutouts to Coach Cheryl, nandito siya tonight. Ayan. Nag-for good na rin. Just June, no? Magtutumas na rin yata sa Pinas si Coach, di ba? Grabe. And siyempre, nandiyan yung mga natin, active members ng community natin na talagang masaya sila. Ma'am Raquel, sila Ma'am Olive, Ma'am Irene, sobrang we're growing sa Hong Kong din. So every time na nagdo-day off yung mga yan, nagkikita-kits, 'di ba? Nagbabonding and sharing knowledge, 'di ba? Iba pag may support system ka. Ayan guys. So 2 parts lang yung pag-uusapan natin tonight. Basics lang. Para hindi kayo ma-overwhelm, especially doon sa mga first time na mag-a-attend ng ganitong training. Basics lang ng Forex trading, what is Forex, ano nga ba siya, and then cheat codes. Ayan, cheat codes, no? Ano yan, coach? Bakit parang bawal yan, cheating yan? Hindi po ha. Ang meaning lang yan, cheat code siya sa learning process mo sa trading. Kasi guys, on average, para matutunan mo talaga ang trading, kapag solo ka, ikaw yung tipong solo trader ka,
more on self-research ka lang, aabutin ka ng 6 months to 1 year on average. Minsan na iba 2 years pa. Bago talaga maging profitable at bago talaga sila matuto. Dito guys sa community, meron tayong program. Naka-design siya for beginners. Within 30 days matututo ka. Basta aralin mo. Basta paglalaanan mo siya ng oras everyday. Okay? So cheat code siya. Kasi after 30 days marunong ka na. Okay? So ayan. Guys, quick disclaimer before we start. This training is purely for educational purposes. Okay? We do not accept any investment. Gusto ko maging malinaw to sa inyo ha. Kasi guys, ang dami ngayon, nagkakalat, no? Grabe. Kapag ang approach sa inyo is, sasabihin, gusto mo bang kumita sa trading? Mag-i-invest ka ng pera mo, sa kanila mo ibibigay. Sila yung magte-trade ng pera mo. More on, talagang wala kang control, no? Guys, red flag nowadays, no? Red flag yan kasi ang daming scammers na nagkalat. So mag-ingat lang po tayo. Dito guys, ang ginagawa natin sa community, hindi kami manghihingi ng pera nyo. Kaya pag may nag-approach ng ganyan, hindi po kami yan. Bawal po dito yung pasabay trade na tinatawag nila. Ang ginagawa natin, tuturuan namin kayo. Kayo mismo, matututo kayo mag-trade. Kayo mismo ang may control ng sarili nyong capital. Kaya we don't use the term investment guys. Capital. Okay? Sana malinaw ha. Aaralin po natin siya. Kayo po mismo ang may control ng sarili nyong funds. Right? So, ayan guys. Gusto ko siyang simulan at ilatag sa inyo ng ganito. Misconceptions about forex trading. Ayan. Sino dito yung mga iniisip? Scam or sugal siya? Patype nga. Yung mga, especially yung mga mga first time na mag-a-attend na parang scam yan, coach. Parang sugal-sugal yan. Para kami nagtataya-taya dyan. Meron ba? Patingin nga. Type me. Let me check nga sa chat, guys. Working mode, nakikinig lang si Fernando. Wala problema, sir. Ayan, sa mga medyo nag-multitask, ayos yan, no? Ano lang kayo, just be present sa sinasabi ko. Pwedeng, di ba, kung nasa trabaho ka pa. Copy trading, hihingi sila ng 5. Ayan. Sir Renato, nakikita nyo guys sa chat na sinabi ni Sir Renato. Ingat-ingat tayo sa mga ganyan, guys. Yung tipong hihingan kayo ng pera. Delikado kasi hindi nyo hawak. Wala kayong control, di ba? Dapat kayo mismo ang may control at ikaw ang magde-decide kung paano mo palalagyan yung capital mo. Sabi ni Boss Noel. Okay. Boss Noel, ganito po, sir. Misconception to, commonly. Iniisip kasi natin scam siya. Guys, forex trading is a legitimate financial market. Inaaral to. Okay? Never siya magiging scam. It so happen lang na ginagawa lang siyang way ng mga scammer para makapanloko. Okay? Sana malinaw ha. Guys, inaaral natin siya with proper discipline and proper risk management. At never siya magiging sugal. Bakit? Sa sugal, guys, ang chances mo to win is 50-50. For example, ano ba yung mga sugal talaga na ginagawa, no? Online casino, ano ba? Scatter, guys, no? Sa pula sa puti lang yan, no? May kasamang dasal, 50-50 yan. Sa trading kasi, guys, strategic yung risk management mo rito. Yung one second. Pakikuha din. Dumating na yung delivery namin ni Utol. Dito kasing kapatid ko, guys. So, guys, eto. Strategic kasi yung risk management dito. So, ito yung tipong, for example, nag-trade ka. Makokontrol mo yung losses. For example, nag-trade ka na 10 beses. Pwede kang manalo ng 9 times. So, that's 90% success of win rate, di ba? Pwede kang manalo ng 8 times, pwede kang manalo ng 7 times. So, may losses, but hindi siya kagaya ng sugal na 50-50. Malinaw po ba yun, sir? Sana malinaw kay Sir Noel yun, ha? So, papakita ko sa iyo, Sir Noel, na hindi talaga siya scam. Okay, ganito guys, no? Last year, nung October, 2025, 6 and 7, no, Forex Expo, guys, ginanap. Ay historic milestone achieved, guys, no, largest attendance at an expo event, no, Forex Expo. And excited kami, especially Coach Ray, ayan, kasama ko lang dito sa Dubai, next month na ang Forex Expo. So, nandiyan kami niyan. Nandiyan kami for 2 days. Okay? So, just imagine may mga ganitong klaseng event. Guys, nasa UAE tayo. Stricto ang country, Islamic countries pagdating sa mga ganito, haram, di ba? Guys, hindi po haram ang trading. Lalo na ang Forex. Na-acknowledge, di ba, yung mga ganito, may mga certificate, may mga award sila. Ayan, so ito guys, ito yung malaking stage nito. Nandito kami that time, no? Grabe yung mga events dito, ang saya. For 2 days talagang full pack yung learning. And sa Manila Times, guys, na may article sila na nasulat na, guys, no? Forex Expo Dubai won Guinness World Records for the largest attendance. So dito pa lang, hindi na siya scam. Hindi na siya scam. Ginagamit lang siya ng ibang tao para makapang-scam. Sana malinaw ha. And ito guys, simulan natin. What is Forex trading? Simple lang. Gawin ko siyang mas madali at maintindihan nyo ng hindi complicated.
Guys, pag sinabi natin forex trading, simple abbreviation lang yan ng foreign exchange. Foreign exchange, di ba? Forex. Palitan. Okay? It's a global marketplace kung saan nagtitrade or nagpapalitan ng pera, no? Buying or selling of currencies. Guys, it's the largest financial market in the world. Grabe. Na-imagine nyo ba ito kung gaano kalaki itong trillions of dollars? Guys, take note ha. Daily transaction po yan. Trillions. Coach, totoo po yan? Totoo po ba yan? Guys, legit yan. You can Google now kung medyo nagkakaroon ka ng konting hesitation dito or nagkakaroon ka ng konting doubt. Guys, nag-average yan around 6.7 to 7.5 trillions of dollars daily. Daily transaction. Bakit? Napakalaki. Central banks, commercial banks, mga malalaking business empires, mismong gobyerno, investors involved. Okay? Traders, tayo po yan, mga individual or mga retail traders. Kaya siya napakalaki. Kaya napakalaki ng transaction every day. And take note, mismong bangko. Pera mo sa bangko, tinitrade nila yan. Kung hindi ka pa aware until now, guys ha, tinitrade nila yan. Guys, sa trillions of dollars, kapag ka nakakapasok ka rito at ginagawa mo ito, pwede kang kumurot ng $100 per day dyan. $200, $500, or siguro kahit maliit, $50 per day. Not bad na yun. Kurot-kurot ka lang, no? Hindi natin mauubos yung trillion na yan. Di ba? Guys, it's the most liquid market. Large trading volumes dito, na kumbaga, magta-trade tayo ngayon. For example, let's say, nagta-trade tayo ngayon. Pwede tayong kumita. And anytime, pwede natin withdrawin lahat. Kinita natin. Magtira ka ng capital or kung gusto mo, for some reason may emergency ka, withdrawin mo lahat, pwede. That's why most liquid siya. Ganyan po siya nag-work. Kaya kung kayo, meron kayong na-experience na may let's say, nag-i-introduce ng ganito na trading daw, forex trading, tapos may mga restrictions, ingat kayo. Malaki ang possibility na yung ginagamit na broker is hindi yan well-regulated. Hindi siya legit, no? Baka, yun ang mahirap. Marami rin nagkakalat na ganyan ngayon. So, you have to be careful, guys. It operates 24 hours a day, 5 days a week. So, meaning Mondays to Fridays lang po ito. Okay? Yan po yung forex market hours. Bukas siya. So, Sunday ngayon, close ang forex market. But ang ginagandahan, pwede tayong mag-trade ng crypto, which is a Bitcoin, kung familiar kayo. BTC, di ba? Bitcoin. And accessible on any smart devices. Hindi mo kailangan dito na may iniisip mo, baka coach, baka kailangan ko ng marami akong multiple screen setup. Dapat maganda yung laptop ko, pang high specs, guys. Hindi po. Simpleng cellphone mo lang. Sa simpleng cellphone natin, guys, pwede tayong kumita ng pera sa market. Diba? May pera sa cellphone. Basta alam na natin kung paano natin siya gagawin. It's a digital business, okay? Just like any other business, no? Kung traditional man yan. Guys, digital business talaga napaka-convenient na nowadays kasi nasa digital era na po tayo. 2026 na, guys, ha? AI is rising, di ba? Marami-rami na rin ang nawawalan na trabaho ngayon, depende kung anong field. Na nakakalungkot sana, hindi kayo ha. Alam niyo yun, yung tipong grabe na yung AI ngayon, no? Kaya niyo nang palitan yung trabaho ng mga regular employees. So, wag na nating antayin umabot sa ganung point. Pasukin na natin yung mga sumabay tayo sa trend, guys. Sumabay natin yung panahon, di ba? Kasi kung iniisip mo ngayon, typical scenario lang ng mga OFW usually is, syempre magpupurgod ka at some point. Magta-traditional business ka dyan. Tayo ka ng tindahan mo, grocery, kung ano man yung plan mo na business, overhead expenses, inventory, pinapasahuran mo mga tao. Ang dami mo kailangan i-consider, which is, ang return of investment mo niyan minsan, matagal pa. Pero dito, ang advantage kapag digital business ka, guys, no? Siyempre, with financial freedom, time freedom, guys, location freedom, pwede mo itong gawin anytime. Internet lang. And sa panahon ngayon, halos lahat naman ng lugar may wifi na, no? Napakadali lang i-access ng internet. And of course, guys, you can always enjoy flexible lifestyle. Okay? You can embrace digital lifestyle. You can work remotely. Dala mo cellphone mo kahit saan. Pwede kang mag-trade. Pwede kang kumita everyday na pwede mo ma-enjoy na hindi nakukuha sa traditional jobs. Diba? So, sana malinaw sa inyo, guys, no? Digital lifestyle. And of course, benefits. Pwede mo simulan to ng maliit na capital. Hindi ito yung tipong kailangan coach, baka kailangan mo maglabas ng ng malaking pera dyan. Million, baka kailangan ng million na capital dyan. Hindi po. In a traditional business, guys, possible. Let's say, mag-for-good ka ngayon. Usual, yun naman talagang goal natin. 100K ngayon, sa tingin nyo, guys, sapat na sa Pinas. Ano kaya negosyo pwede natin may tayo? 50,000 pesos. 100,000 pesos. Guys, struggling na, di ba? Grabe yung inflation. Grabe yung inflation ngayon dahil sa mga nangyayari na, Kumbaga, kumbaga the world is talagang moving na talaga. So, minsan, na nakakalungkot na part, yung sahod natin hindi nagka-catch up. Okay? But dito,
sumasahod ka ng regular sa employee, pwede mo simulan to kahit $100. Sabihin ko na, low startup cost, kahit $100 mo sa simulan, pwede kang kumita konti-unti. High earning potential, okay, we can leverage our trades para makapag-maximize tayo ng returns. Papakita ko sa inyo yung mga example na results mamaya. And no experience needed. Ito talaga, isa to sa mga main factor ng mga beginner. Coach, baka kailangan magaling kami sa math? Kasi hindi ako magaling sa math, coach. Talaga, weakness ko ang math. Kailangan, baka techie ka dyan, guys. Hindi po. Okay, meron tayo ditong comprehensive training program na mag-guide kayo. Mag-guide kayo na matuto as a beginner hanggang sa maging confident trader kayo. Guys, always remember ha, everyone starts somewhere. Okay? Kahit yung mga pro trader sa industry na 10 years na sila in the game. Guys, they were once a zero knowledge, no? They were once zero knowledge. Wala rin silang idea dito. Ako, advanced trader na ako. Wala rin ako idea dito dati. Inaral ko lang din talaga siya. And ang exciting part, ngayon, may magsusupport na sa'yo. May community na matututo ka at mag-guide sa'yo. Okay guys, ito, example ng mga money changer outlets. Money changer outlets. Sino yung nagsabi kanina na ano ng me? Pasensya na sir, example lang naman natin to, at least medyo maging malinaw na sa'yo. Dati, nung hindi pa uso yung mga e-wallets or hindi pa ganun kadali yung online transactions na magpapadala ng pera sa Pinas, dito tayo pupunta. Pumipila tayo dyan para magpadala ng pera, tama? At kung maaalala nyo, meron talaga mga monitor yan. Nagbabago-bago yung conversion, yung mga presyo ng currency everyday. For example, dirham dito sa amin sa UAE. Kung ngayon, let's say 16.01 siya, 16.01, kinabukasan nagiging 16.05 na. Minsan nga, antay mong tumaas yung value bago ka magpadala, di ba? May mga ganong moments minsan, di ba? Ayan, wait lang. Nagpapadrawing si sir, ano Disable ko lang guys yung ano ha. Yung ano natin, yung... Ako lang mag-drawing, sir, para ano... Para makapag-focus ka, baka napipindot nyo yung screen. Disable lang natin yung annotation. Okay, so ayan guys ha, mga money changers. Guys, nai-realize nyo ba na yung business na to, ang ginagawa nila is trading mismo. Okay? It so happen lang na ng mga nakaraan, let's say around 20 years ago, 10 years ago, sila lang halos na nakakaalam niyan at saka yung mga malalaking companies or mga mayayaman na tao. Nowadays guys, no, kahit tayo mga simple citizens lang, simple civilians, pwede na natin gawin yung ginagawa nila. Okay? Ginagawa natin yung business nila in short. Ayan. For example, ito. Nakikita nyo, di ba? Value ng piso. Nagbabago-bago yung presyo niyan. Diyan tayo pumapasok. Diyan tayo nakakapag-trade. Okay? So guys, Forex ecosystem. Sino nga ba yung participants dito? May 4 na participants. Okay? Meron tayong retail traders kung tawagin. Tayo yan. We trade our own capital. Okay? We can access the market through brokers. Hindi ka makakapasok sa financial market to trade kapag wala kang dinaan ng broker. Take note natin ha. Kapag walang broker. Kaya dapat i-consider mo lagi na yung broker ba na papasukin mo, regulated ba yan? May multiple licenses ba yan? Dapat nire-research nyo yan. No? Pwede nyo i-google. Si VT Markets guys, for example, yan yung ginagamit natin. May multiple licenses yan at nakapag-operate sila. Lalo na dito sa Dubai, no? May SCA regulation yan, no? Ng UAE, Securities and Commodities Authority. So dapat kino-consider nyo yung mga ganyang bagay. I-check nyo siya. We analyze market. We analyze the market, we manage our risk, and place our trades. Tayo po yan bilang mga individual traders, no? Si Forex brokers naman, siya yung gateway mo sa Forex market, sa financial market. Sila yung talagang mga multi-million companies, no? Sila yung nagpo-provide ng platform, okay? Sila yung merong sistema na pag nag-execute tayo ng order trades na market mismo, parang middleman, gano'n na lang, parang hindi kayo malito. Sila yung middleman, kumbaga. Paano tayo maka-access sa 7.5 trillions daily transaction, di ba? Paano tayo kumurot? Ang mga institutional traders naman, guys, ito naman yung talagang mga bangko, mga hedge funds, mga malalaking corporation na talagang million. Okay? Million talaga yung mga tinitrade nila na volume dito daily, no? 300 million, 500 million. Di ba? Nakakalula yung mga pera na nilalabas nila niyan, no? They can influence liquidity, kagaya ng mga liquidity providers, no? These are the reasons, guys, no? Itong 4 na to, bakit gumagalaw ng malakas ang market everyday at bakit napakalaki ng transaction. Okay? Buy and sell. Ayan. So, sana medyo maging malinaw sa inyo yan. Simpleng idea lang. Wag na nating i-explain deeper para hindi kayo malito. But guys, ang gusto ko lang take away nyo rito is we do not control the market. We read the price. We manage our risk and take high quality opportunities or high quality entries or trades. Okay? Ayan. Ayan, next, 4 types of trading.
Apat to guys. Meron tayong tinatawag na scalping, day trading or day trading, swing trading, and possession. Si scalping guys, ito yung tipong magte-trade ka within seconds to minutes lang. Ilang segundo, ilang minuto, pwede kang mag-close ng trade mo. Meaning, kukurot-kurot ka ng, let's say, $2 in span of 2 minutes. $2 in 5 minutes. Diba? Not bad na yon. 15 minutes. Ito kasi guys, pag nagte-trade kayo dito, pwede kayong kumita siguro mga less than 1 hour per day. 15 minutes. At meron tayong tinitrade din guys na literal seconds lang. Less than 1 minute siya minsan, less than 5 minutes siya. Ang dami kumikita dyan. Papakita ko sa inyo mamaya yung asset na yun. Si day trader naman, ito naman yung medyo kumikita tayo dito within a few minutes to few hours. Kumbaga, within the day talaga nag-close yung trade. Ito yung talaga magsaset ka na ng target mo, maglalagay ka na ng stop loss mo. Okay? Day traders. Swing trader naman yung pang medyo matagalan, inaabot ng ilang araw bago mag-close yung mga trades nila or weeks. Position traders pang long term. Ganun lang siya. Weeks or months, di ba? Okay, guys, there is no best type of trading. Take note natin to. Only the type that matches your personality. Schedule mo bilang empleyado, no, may full-time job, and risk tolerance mo. Kaya kung sasabihin mo, coach, trabaho ko sa office, trabaho ko ganito. 12 hours per day, 10 hours per day, mahirap yata aralin to kasi wala akong time. Guys, meron tayong time. Meron tayong time. It so happen lang kasi na minsan, hindi natin siya na-manage na maayos. Ang tanong, anong ginagawa mo sa mga extra hours mo? Baka nanonood ka lang naman ng balita sa Pinas, no? O guys, no? Wala tayong magagawa dyan. But dito, meron kang pwedeng gawin kung paano mo matutunan at magkaroon ka ng side income, kumbaga, no? And eventually, mag-for good kapag talagang natutunan mo na siya. So guys, basic ideas, take profit and stop loss, napaka-importante. From the word itself, take profit meaning, take yung profit. Pagka kumita na, $2 na, $5 na, $10, close mo na. Pwede yun. Pwede ka rin kasi mag-set ng level na for example, magta-target ka talaga ng $50 bago ka maging profitable, bago ka mag-close, no? Pwede mo siyang ilagay. Pero pwede ka mag-close manually. Ganyan pa nag-work and take profit. Or TP. Okay? TP. Si stop loss naman or SL, ayan. From the word stop loss, dahil walang 100% sa trading guys, kumbaga it prevents further losses ng capital nyo. It so happen minsan na nagkakamali tayo ng entry, no? For some reason na mali lang yung pindot mo. Lagyan mo stop loss para protektado yung capital mo, hindi ka masusunugan. Okay? Part siya ng tinatawag na risk management. Stop loss or SL. Diba? Magbibigay tayo ng example para mas maging malinaw sa inyo. But ganito guys, for example, basic concept, traditional way of palitan, no? $1 dati, no? Dati 50 pesos yan. So kung may naipit ka na dolyar sa wallet mo, pag kinonvert mo ngayon, nasa 61 to or 60 or 62, parang naglalaro somewhere those prices ang value ni dollar ngayon eh. So meaning, kung may $1 ka, may 11 pesos ka na profit pag kinonvert mo, di ba? So kung 100 yan, pinalit mo, kumita ka ng 1,100 pesos. Ganon siya. Ganon siya, tama? What if the price goes down? Ito na ngayon yung magiging tanong natin. Coach, for some reason may nangyari, no? Nagkaroon ng world economy crisis. Tapos yung piso lumakas, yung dollar bumagsak. If the price goes down, guys, no? Will you still make money? In a traditional way of business, hindi mo i-convert yan, lugi. Diba? Pero ang kinagandahan sa ginagawa kasi natin dito, meron tayong tinatawag na buy position and sell position. Ayan, paano siya? Pag buy position, guys, the moment na nag-trade kayo at naka-buy position ka dyan, at ang presyo is tumataas, kumikita tayo. What if ngayon ang presyo bumaba? Kung ikaw nag-sell position at bumababa yung presyo, kumikita ka pa rin. Ganun siya kaganda. Okay? Marami siyang technical explanation na medyo deeper pero hindi ko na kayo lilituin dito. Ano nyo lang? Buy position and sell position. Buy and sell. Ayan. Example, ganito. Let's see kung medyo nagigets nyo yung ibig ko sabihin. Let's see kung naintindihan yung explanation natin so far. Sa tingin nyo sa ganitong scenario, ano nangyari dito? Is it a buy or sell? Patype nga sa chat guys, let me check nga kung buy or sell. Okay, mahiya guys, tayo lang dito. Pwedeng manghula walang maling sagot. Sell, sabi ni Ma'am Teresa. Okay. Sino pa? How about the others? Ano sa tingin nyo guys? Let me check nga kung nakikinig kayo. Ilan na tayo ngayon? Medyo nadadagdagan tayo ha. Welcome sa mga bagong pasok. Ayan. Hello sa mga bagong pasok. Walang nagtatanong pa so far. So meaning ano pa, mukhang hindi nagpapahalata na late. No idea, zero knowledge, no problem. Sino pa? Bye, sabi ni
Si Coach Yeto. Ayan, sell, buy. Okay, medyo hati. No, buy, buy. Very good. So, ganito guys, explain ko sa inyo. It's a buy position. Okay? So, mapapansin nyo rito, ito yung pinaka-chart natin. Ang tawag po dyan is chart. At mapapansin nyo, meron parang ano, no? Para siyang, ano ba yan, Coach? Para siyang rectangle, no? Pahaba. Kulay pula, kulay green. Guys, ang tawag po dyan is candlesticks. Okay? Sa ganitong klase ng chart. So kung mapapansin nyo, yung kulay pula, gumagalaw yan guys, pababa. Para siyang may ano, di ba? Para siyang merong metsa or wick, kung tawagin. Kaya siya tinawag na candlesticks. Nag-originate yan sa Japan, no? Grabe yung nag-invento nito, ang galing. So guys, pababa, kapag kulay pula, yung presyo. Kapag kulay pula, gumagalaw yan pababa. Pag kulay green, tumataas yan. Okay? So mapapansin nyo guys yung galaw ng market, panay green candles. Kaya ang ginawa ni trader dito, nag-buy trade siya. Okay, gold po ito ha, na value. XAU versus USD. Gold versus US dollar. So, nag-buy trade siya dito. Nag-execute siya ng buy sa presyo na to. Around 4357. Ayan o, dito. Nakikita niyo po ba tong ano? Blue na line? Diyan siya nag-buy. Naglagay siya ngayon ng target. Nakita niyo yung presyo guys, yung difference. From 4357 naging 4367. Dito siya naglagay ng target or take profit 1 niya. TP1. Tong candlestick na to guys, boom, sa poll yung TP niya, profitable si trader. Dahil magaling yung trader guys, naglagay pa siya ng another target, 4373, grabe. Dito sa candlestick na to, paldo. Diba? 2 beses siyang nanalo, paldo siya. Ganyan po siya nag-work. And coach, what if ang presyo gumalaw pababa? What if after niya nag-buy dito, ang lumabas na kandila is red? Bumulusok sa baba. Boom. But if ganyan, guys, meron tayong stop loss. Yan yung purpose ng stop loss na kumbaga, talo tayo ng kaunti, pero protektado yung capital mo kasi pwede kang mag-re-entry or pwede ka ulit mag-trade ng tamang timing. Kaya natin siya aaralin kasi meron tayong strategy dito. Okay? Stop loss, napaka-importante. So for example, talagang malakas yung mga sellers, talagang pababa yung galaw ng market, so magsisell tayo ngayon. No? Just the opposite. Same scenario, entry dito ng sell position or sell trade, target ka sa baba, TP1, TP2. Ganun lang po siya kadali. Mukhang complicated din to guys, especially kapag first time mo nakita. But I'm telling you, the moment na sinimulan mo siya, marirealize mo na napakadali lang pala nito. Same scenario, may stop loss tayo. What if talaga for some reason, coach, hindi naman hindi naman bumaba eh. Nag-sell ako dito, next candle naging kulay green. Tinamaan yung stop loss ko. Okay, meaning, kulang pa. Kaya kailangan natin siyang aralin. Baka siguro sa strategy, baka kulang pa yung foundation mo, no? Kulang pa yung basic ideas mo. Ngayon, paano nyo malalaman? Malamang maging tanong mo, paano malalaman kung tataas or babagsak yung galaw ng presyo? Ayan. Guys, meron tayong tinatawag na market analysis. And meron yung 3 klase ng market analysis or 3 types of market analysis. Ayan. Ay, gumana nung ano ko. Ayan, ito. Market analysis. Guys, meron tayong tinatawag na fundamental, technical, and sentimental or we base on sentiments. Diba? 3 klase po yan. Simulan natin sa fundamental. Guys, fundamental analysis, it examines economic, political, and social factors na nakakaapekto sa supply and demand ng market. Mga interest rates nila, GDP, price index, no, mga retail sales, employment data. Isa sa mga pinaka-basic example dito na mas makaka-relate kayo, yung nangyaring tension no nakaraan, no, yung nangyayaring gulo between Amerika at saka ng Iran. Guys, halos ang daming naapektuhan. Inflation, grabe, di ba? Gasolina, tumaas. Guys, it's a simple example ng fundamental analysis. Geopolitical tension po ang tawag doon. Okay? Geopolitical tension, no? Tinamaan talaga yung ekonomiya, no? Grabe, nagmahal yung mga bilihin. Ramdam natin yan. Ramdam natin mga OFW yan. Plus yung crudo. Fundamental analysis po yan. Pasok yan dito. Kaya maganda rito kasi guys, nagkakaroon tayo ng idea sa nangyayari. Nagiging aware tayo bilang trader na yung tipong kung ikaw, wala kang ka-idea, nagkakagulo, ang mahal ng bilihin, nagpapanik ka. But alam nyo ba na yung mga trader, kalmado yan kasi minsan pangit sabihin pero we take it as an opportunity na alam namin yung possible na mangyari sa galaw ng presyo ng market. Especially sa oil. Ayan, sa gold, ang laki ng impact niya. Technical naman, ito naman yung medyo magta-take time tayo ng konti, especially kapag zero knowledge ka pa. You study the price and volume, ma-identify natin yung mga patterns, and medyo dito, ma-anticipate natin ngayon yung possible na maging galaw ng market, no, ng price action. Pag sinabi natin price action, yung mismong galaw ng mga presyo.
Merong mga chart patterns dito na medyo exciting siyang aralin, no? Part yan na parang may enjoy mo na dati, parang ang hirap nito, pero ganito lang pala to. Marirealize nyo yan, guys, no? May mga indicators tayong ginagamit, no? Matututunan nyo yan na makakatulong siya para, okay, tataas yung presyo pag ganito siya, di ba? Support and resistance, isa sa mga pinaka-basic example, no? So, ganyan siya nag-work. Technical analysis. Medyo magta-take time tayo dito bilang mga beginners. But I'm telling you, hindi kayo masyadong magtatagal dito, especially kapag talagang gusto mo siyang gawin, no? Motivated or dedicated kang simulan. Sentimental analysis naman or sentiments, dito naman ano lang to. We measure trader psychology. Kung sino ba yung more in control, buyers ba or sellers? Doon tayo nagkaka-idea na okay, as of now, sa ganitong moment, grabe yung galaw ng mga buyers, no? Bulk yung transaction na nilalagay nila. So, ang gagawin natin, sabayan lang natin sila. We go with the flow, kumbaga, ng mga yung mga kasi, yung mga malalaking institutions talaga. May term tayo dyan, yung whales, kung narinig nyo na. Sila yung butanding sa market, guys. Tayo yung mga small fish na kaya nating mag-ride sa wave ng mga butanding. Na kung papunta tayo sa ganong direksyon, buy. Sunod tayo, sabay tayo, kukurot-kurot lang tayo. Ganyan siya nag-work. Okay? So, sana maging malinaw sa inyo. Basic example ng fundamental analysis, guys, meron tayong tinitignan na data. Ito from forexfactory.com. So dito mapapansin nyo, may mga pula, no, na folder. Ayan. Ang tawag po dyan, high impact news. So may mga data yan. Huwag na tayo magpaka-technical dito, malilito kayo bilang beginner. But guys, ang idea lang dito is, pag may mga ganito, we won't advise you to execute a trade kasi masyadong magalaw. Okay? Masyadong magalaw. Hindi siya naiintindihan. Pero kapag ikaw, advance ka na, part ka ng community, nagla-live trade kami during this moment kasi ang daming pumapaldo. Lalo na ganitong oras, 4:30 p.m. UAE time. UAE time po ito noong August 13. Itong mga ganitong galaw, sa dollar, sa gold, pag trade namin, ang laki ng profit, no? Saglit ang $50, di ba? Parang 5 minutes lang, may $50 ka na, di ba? Ayaw nyo ba ng ganun, di ba? 5 minutes, kaya mo kumita ng $50. Technical analysis, guys, no, meron tayong terms like resistance and support. Ayan, part yun ng technical analysis. Ito, basic ideas lang at gusto ko maintindihan nyo na. Gusto ko makita nyo kung paano natin ilalatag yung training ng ganito, no? Na, paano ba yan, coach? Technical yan eh. Guys, resistance. From the root word, resist. Meaning, yung presyo, tumitigil siya. Pansin nyo ba? Parang may mga green candle, no? Tumigil siya rito. Hanggang dito lang siya. Bakit hindi siya tumuloy? Nag-resist siya dyan. Bumaba ngayon, no? Puro pula, coach, bumaba. Tumigil siya rito. Hanggang dito lang siya. Support ang tawag dyan. Okay? In short, yung resistance para siyang kisame or ceiling ng mga prices. Si support siya yung parang flooring siya, no? Tumitigil kasi pansin nyo ba? Hanggang dito lang yan. Tapos next na mga galaw ng presyo, umangat hanggang dito. Ayan, tumigil na naman siya dyan. Although tinaasan niya na yung current, yung previous na high, no? Tumaas siya, no? Nagkaroon ng mga breaks. Ayan, bumaba ulit. Tumigil. Hindi siya umabot dito sa previous low. Ayan, sa previous na flooring. Umangat ulit. Guys, nakakabuo ng pattern. Pansin nyo ba? Ayan na. Diyan na tayo. Pag nakikita natin yung mga ganyang galaw, diyan tayo nakakapag-maximize ng profits. Na alam natin, aaralin yung ituturo namin sa inyo. No? May training program tayo about dito. Sana maging malinaw ha. Hindi ko kasi pwedeng ilatag sa inyo lahat ng technicalities nito. Malilito kayo guys, no? Para hindi kayo ma-overwhelm bilang beginners. So guys, in trading, may tinatawag na major currency pairs. For example, Euro versus USD, no? Ibig sabihin, we trade by pairs. Euro at saka US dollar. Pwede rin GBP or British pound versus US dollar. Pwede rin US dollar versus Japanese yen. Pwede kayong mag-trade yan guys, no? And so on. Makikita nyo major currency pairs. Dahil lahat ng pairs merong USD. Mapansin nyo ba? Lahat may US dollar. Meaning kasi, si US dollar siya yung world's reserve currency. Kasi pwede rin tayo mag-trade, for example, Euro. Trade mo into Japanese yen, pwede rin po yan. Euro JPY naman na pair, di ba? Mga minor currency pair po ang tawag dyan. Okay, so sana maging malinaw. Parang lang, at least magka-idea kayo. Currency pairs, okay? Meron tayong tinatawag guys sa currency pairs. For example, nag-trade ka Euro USD nga, no? Ito yung gawin natin example. Meron tayong tinatawag na base currency. Ayan. So, medyo naging technical na tayo ng kaunti Pwede kayong mag-chat guys anytime makikita ko kasi kaya ko naman makatch up yung mga chats nyo. Base currency, okay? Itong Euro, ang tawag dyan is base. Itong USD, ang tawag dyan is quote. Okay? Base and quote. Okay? Ang pinaka-simplest explanation guys, ang ibig na sabihin kapag nag-trade ka kasi ng Euro USD,
Si euro, siya yung currently na tinitrade mo. Pag tinanong ka, coach, ano tinitrade mo? Euro USD. So you trade euro. Okay? Na ang gamit mo, USD. Kumbaga, makikita mo yung presyo ng 1 euro kung ilan siya sa USD. Usually around 1.7, 1.9, nagbabago-bago. Okay? Malinaw ba kahit paano? Very basic lang ha. Yung base, siya yung currency na being traded. Yung quote, siya yung currency to show the actual price, no? Kumbaga, value ni euro. Okay? So, we trade euro using USD. Okay? Pwede rin kasi sabihin natin na gold versus USD. Diba? So, ganito guys, dito yung base. Makikita nyo, euro. Huwag nyo munang pansinin tong parang ang daming mga kandila sa gitna, ha? Ma-overwhelm kayo. Focus lang kayo dito, base. Ayan, o. 1 euro is equals to 1.17. 407 and so on, diba? 1.17 USD. Halos hindi sila nagkakalayo ng presyo. Ganyan yung value ng euro versus dollar, kumbaga. Base, ayan, base. Ang quote naman is nandito, quote currency, ayan. Yung pangalawa, si euro, at saka yung pangalawa, which is dollar, quote currency, ayan. Ganito lang yan guys, parang lang ano yan eh. Parang nagtatag of war lang yan eh. Na kumbaga, kapag ang value ng euro mataas, syempre, bumababa yung dollar. Okay, same scenario kapag ang euro medyo bumababa, no? Tumataas yung presyo ng dollar. Eh, ganun siya nag-work. Parang tag of war lang yan, guys. For example, like sa USD, si gold naman, no? Dito tayo mag-focus kasi actually dito talaga. May strategy po tayong ginagamit dito. Dito tayo kumukurot ng pera na napakabilis, no? Dito tayo nag-scalping. Kung medyo malinaw sa inyo yung mga na-discuss ko kanina. Sana nakikinig kayo, ha? Parang ang dami naka-off camera kasi baka ano, ha? Focus tayo, guys, no? Para sa inyo to. For example, ganun din, tag of war, no? Pag ang presyo ng dollar is humihina yung economy ng Amerika, tumataas yan, tumataas yung value ng gold. Makikita mo dyan parang uptrend siya. Tumataas na kapag buy tayo sa gold. Kapag malakas ngayon yung dollar, for example, may sinabi sa Trump, usually ganyan po eh. Tapos may nangyari, di ba? Bababa ngayon yan. Nagkakaroon siya ng pattern na gumagalaw siya yung gold. Medyo downtrend siya, pababa yung presyo. Pwede tayong mag-sell. Ganun po siya nag-work. I hope medyo malinaw. No? Basic lang, basic ideas lang para hindi kayo ma-confuse. US 30, isa rin to sa mga pinaka talagang favorito rin ng community na i-trade. Okay, ano to siya? US 30 or Dow Jones Industrial Average, also known as DJ30. Ano to guys? Isa to sa mga sa financial market kasi maraming asset. Forex, which is for example Euro USD. Commodities, no, like gold, mga precious metals kasi pwede rin tayo mag-trade ng silver. Pasok din sa commodities ang oil. Pwede kayo mag-trade ng oil, guys. Naku, grabe nung April yata 'yun, nakakakurot ako ng $50 nun kay oil. 'Di ba? Crypto, ayan, nandiyan si Bitcoin. Stocks, indices. Yung mga indices naman, sila naman yung combination ng stocks. Na dito lang sa Dow Jones na asset na to or US 30, top 30 most influential companies sa Amerika ito. So meaning top 30, pasok niyan yung Apple, Microsoft. Guys, asset ito na tinatrade natin na meron tayong perfect strategy rito na talaga ang daming kumikita. To. Top 30, meron din kasing top 100 asset eh. Yung Nasdaq 500, kung familiar kayo. SP 500, top 500 companies sa Amerika, kung familiar kayo. So tayo guys, US 30, TJ30. Ayan, may scalping tayo dyan. Basic terms, na gusto ko medyo maintindihan nyo, no? Basic terms that you need to know kung paano ba natin ginagawa to. Meron tayong tinatawag na PIP. Ayan, medyo matechnical na tayo ngayon. But gagawin ko madali to guys, don't worry. Bid and ask price. Didiscuss natin to. Spread. Napaka-importante niyan. Leverage and lot size. So, exciting to sa mga medyo nag-type ng number 3 kanina. Ayan, nakikita ko yung mga pangalan nyo kanina. Wait lang. Sino nga yung mga nag-type ng number 3 na possible kasi na nadaanan nyo na to pero hindi nyo na-appreciate. Okay? Doon sa mga nag-type ng number to guys, kinig lang po tayo, no? Para hindi lang kayo ma-overwhelm. At least kahit paano medyo may ma-pick up lang kayo. Or baka familiar na kayo. What is PIP? Ayan. Guys, PIP is short for percentage and point. Okay? Yung values kasi ng asset na tinitrade natin, makapansin nyo guys, meron talaga siyang point, no? After ng decimal point, no? Percentage and point or PIP po ang tawag yan. Smallest price movement in the actual currency pair na tinitrade natin. Okay? They are fundamental to calculate the spread. Ayan, papasok ngayon sa spread. Okay? Punta tayo sa spread. Okay, si PIP, ano lang ha? For example, ito. Ganito yung value ng Euro USD na pair, no? 1 euro again is equals to 1.19 USD. So yung PIPs niyan, guys, no? Andito pa.
Ang layo, di ba? No? 6 pips ng value na to. Dito is 0.1 pips. Pagdating dito, 40 pips na siya. Pagdating dito, 900 pips na siya. 1,000 pips. Grabe guys, yung mga ganyang value kasi sa pips na yan, diyan tayo pumapasok. Yan yung tinitrade natin. No? Yan yung tinitrade natin. Yan din yung tinitrade ng mga bangko. Kung sino man yung mga involved. Guys, pwede kayong kumita ng malaking pera dyan sa ganyan na value. Okay? Sa volume ng transaction daily. So, hindi ko na i-overcomplicate. At least magkaroon lang kayo ng idea na ganito yung PIP calculation ng Euro USD. Kasi guys, sa gold, ganito lang din naman siya. No? Dito tayo nagbe-base ng PIP. No? For example, 50.50, 1 pip yan. Dito, 6 pips. Na kumbaga, for example, gumalaw si gold. Let's say 4, 6, 1, 7. Umangat yung presyo, naging 0.60, 1 pip yung ginalaw. Pwede kang mag-trade dyan, pwede kang kumita in 1 pip. Pero syempre, manipis yan. Usually, pwedeng malamang maging ano yan. Let's say 4, 6, 1, 9. Ayan, 0.50. Pasensya na kayo sa drawing ko. Ayan. Guys, 9 minus 3. Ay, sorry, 9 minus 6, 3, di ba? So, pwede kang kumita ng 30 pips yan, guys. Kasi dito yung basehan natin ng pips. Okay? Sana medyo malinaw sa inyo, ha? Pip calculation, napaka-importante. Ano naman yung bid or ask price? Ito na. Ito yung medyo for sure. Maraming mga trader na medyo nakakalimutan to or nalalaktawan. No? Pag sinabi natin bid price kasi, guys, ito yung price na kung saan tayo magsa-sell ng currency pair. No? Siya yung nasa baba. Okay? Meron kasi tinatawag na spread which is dapat pala yun yung inuna ko. But bid price, siya yung nasa baba. No? Si ask price naman, siya naman yung you can buy the currency pair. No? Ang important idea lang dito na gusto kong ma-pick up nyo is ask price is normally high. Sa mga nagtitrade na ha, normally higher than the bid price. Siya yung nasa taas. Okay, na presyo. Habang gumagalaw kasi yung market, guys, meron yan ask price and bid price. No? Kung pitik-pitik siya. Okay? So, yung difference, yung difference between the ask price at saka bid price sa baba, ang tawag po dun is spread. Ayan na, eto na. May tanong sa akin kanina ng spread. Tinanong ko ng kapatid ko, ano ba yung spread na yan? Guys, yung spread, it's the difference between your brokers, kung saan sila nagbabuy or sell ng currency, meaning din sila kumikita. So, kapag yung broker mo is napakalaki ng spread, malaki din yung profit nila. So, broker natin guys, napakaganda ng spread. Napaka-competitive ng spread niya. Maliit lang siya. Okay? So, kaya ang daming trader na talagang nag-i-enjoy na gamitin yung BT Markets broker, no? So, guys, for example, ganito. Ang value is 1.30.855, no? 855, di ba? 1.30855. Pumitik siya ngayon. Pumitik siya ng 1.3087. Guys, meron siyang 1.5 difference. 1.5 pips na spread. Malinaw po ba sa inyo? Sana naging malinaw kahit pa paano 1.3855, 1.3870, kung isusubtract mo siya, 'di ba? Yung difference nila in between, meron siyang spread, 'di ba? Na yun yung diferensya nila na 1.5 pips na spread. Ayan. Sana medyo sana pala nagbigay ako ng actual live recording chart. Kagabi ko lang kasi ito prepare guys, no. Gusto ko sana gumawa ng ng parang actual video tutorial. But anyway, I hope malinaw sa inyo. Leverage. Ayan, ito na. Leverage guys, lets traders control a large market position using small amount of capital. Ang purpose nito, for example, capital mo is $100 lang. Ang value ng market, trillion eh. Coach, makakapag-trade ba kami ng malakihan talaga dyan? Paano kami kikita? Guys, through leverage, no, pwede kayong makapag-maximize na nale-leverage nyo yung amount. Na for example, $100, meron kang buying power na 10,000. Okay? Malinaw po ba yun? Narinig nyo po ba? $100 capital mo, pero pwede kang magkaroon ng buying power na 10,000 sa market through leverage. Okay? But guys, always remember, it's a double-edged sword. Na na-amplify nyo yung capital nyo na may potential kayong kumita ng malaki kasi malaki through leverage. But syempre, yung major loss niyan, kailangan nyo rin i-consider. Kaya kailangan nating aralin. Kaya meron tayong risk management. We will always go back to risk management. Okay? Control, discipline, di ba? For example, ito. $100 capital, your investment or your capital. Papalitan ko sana ng capital to eh. Times 400:1 yung leverage mo. Medyo malaki-laki yan, ha? Meron kang 40,000 na trading power.
trading power 40,000. Nasa financial market ka, 100 lang pera mo, magte-trade ka, kaya mong kumurot-kurot sa trillions through leveraging. Do through leverage. So, usually sa beginners, we will advise you na 100 is to 1 lang. Kasi kung ito 100 is to 1, $100 capital, 10,000 lang yung buying power mo. Medyo makokontrol mo siya. Especially kapag hindi mo pa nagigets fully kung ano si leverage. Which hindi na natin na-explain further kasi it's a long discussion din para hindi kayo malito. Lot size, ayan, napaka-importante nito. Si lot size naman guys, ito naman yung siya yung magre-refer, it refers to the volume size na pwede mo i-trade sa market. Okay? May tatlong klase kasi ng lot size guys ha. Kumbaga ito, it determines how much, kung magkano ba yung pwede mong kitain. Depende sa lot size na ilalagay mo, kada trade mo, kada buy mo, or kada sell mo. Ganito siya. Si lot size, merong standard lot size, okay? Which is 1. Na ibig sabihin, kada galaw guys, kada galaw ng market, kada 1 pip, no? Pwede kang kumita ng $10. Laki, di ba? Oh, grabe ko, papaldo kami kung ganun. Ang tanong, magkano ang capital mo? Okay? Kung mini lot size ka naman, 0.1, every 1 pip, pwede kang kumita ng $1 dyan. Di ba? Grabe. Kung naka-micro lot ka, maliit lang, no? 0.10 lang, no? 0.10 lang, 0.10 lang. Maliit lang. Little but surely, di ba? So, wala pala ako yung, gusto ko sana maglagay na example pero baka mapahaba. Ang point lang dito guys is, magkaroon kayo ng idea kung paano siya nag-work na. Guys, bilang beginners, we always start with micro lot lang muna. Kasi kailangan nyo siyang i-practice pa, lalo na sa mga nagsisimula. Kailangan nyo mag-practice sa demo account ha. Huwag kayo magta-trade ng totoo yung pera. Bilang beginners, wag na wag muna. Practice ka mo. Meron tayong tinatawag dito na demo account. Open tayo na account sa broker with your coach's guidance. Okay? Pwede kayo mag-demo practice. No? Virtual amount yan. Pwede nyo siyang iset kung 1,000, 500, 100 pwede. Micro-lot mo na para mag-gauge mo yung galaw ng market until such time na maging confident ka to jump into mini-lot. Okay? To jump into mini-lot. Especially kapag medyo may capital ka talaga. Gusto mo siyang simulan na medyo malaki-laking capital kaunti. Okay? Mas maganda. So guys, why most Filipinos never start forex trading? Ayan. Na-curious ba kayo dito? Gusto kong malaman kung ano yung pwede nyong isagot dito ngayon. Ilan tayo ngayon? Why? Patingin nga kayo sa chat. Patingin nga. Honest answer. Let me check nga yung mga honest answer. Ayan na, Simba. Sige, Sir Rogelio, walang problema. Student ko na to si Sir Rogelio, guys, no? Grabe, imagine. Ano na to? Marunong na to, pero nag-attend pa sa mga ganito, di ba? Nag-attend pa sa mga basics training. Kasi wala akong knowledge paano, sabi ni Ma'am Miel. Very good. Wala pong mentor in person. Lack of knowledge. Very good answers. Ayan, maganda yung mga sagot nyo. Walang budget, sabi ni Sir Renato. Grabe, walang budget. Takot nauuna. Takot yung nauuna, okay? No knowledge, seems like pang-rich lang po. Okay? For rich people po, ayan. Most mindset talaga natin, no? Yung mga Pinoy minsan na pag trading, yan, sugal yan. Scam yan. Pero kapag ibang lahi, guys, no? Nung Forex Expo last year, imagine, ando kami for 2 days. Halos whole day kami doon nila. Coach Ryan, kasama ko. Puro ibang lahi talaga. Ibang lahi. Arabic, Indian nationals, mga Pakistani nationals, mga Europeans. Mga Pinoy kaunti lang eh. At mapapansin mo pa doon, usually ang mga Pinoy, mga nagsaserve ng pagkain, mga ganun na. Isa, na-imagine namin noon, lalo na na-meet na namin sila Coach MJ, why not, no? Na tayo mga Pinoy, ginagawa natin to, no? Why not tayo aralin natin to? Yung tipong, sila naman yung mag-serve sa atin, no? Hindi yung tayo lang yung nakikita nating servers, no? Why not ibang lahi naman yung mga servers? Ito kasi minsan sarado kasi minsan talaga yung mindset natin towards sa mga ganito. Kasi iniisip natin, pang-rich lang, iniisip natin, mahirap, nakakatakot, okay? Which is valid, no? Mahirap aralin. Natatakot kasi mahirap, 'di ba? Napupunta sa scammers, nako po, nakakadala. Kaya kailangan mahal ang courses. Okay, most common Pero guys, itong tanong, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Do you want an easier solution? Kung mahirap siya aralin, do you want an easier solution? That's the time na papasok yung community natin. Kasi guys, meron tayong training program dito na mas magiging madali siyang maintindihan. And we will offer you an easier solution, but meron kayong gagawin. Kasi ganyan minsan guys, nabibiktima tayo ha. May mag-a-approach sa'yo, pwede kang kumita ng mabilis. Siyempre tayo, sinong ayaw, di ba? Easy resolution. Wala kang gagawin daw guys, take note. Iwas scam tayo ha, pag may mga ganyan. Huwag niyo hayaan na yung hard-earned money niyo napupunta lang sa mga ganyan. Dito guys, we will offer you an easier solution, pero matututunan mo siya ng madali.
May gagawin ka nga lang. You will do your part at yun ay aaralin mo siya. Okay? Diyan na papasok yung cheat codes natin. We have the cheat codes, di ba? Ito na yung cheat codes. Hero 30 program, naka-design siya for beginners. Kahit zero knowledge ka guys, na within 30 days matututo ka talaga. Ayan. Example ng kick-off event natin nung batch 2, 200 plus attendees. Batch 3, umabot ng 700 kami. And batch 4, 1,000 plus. Guys, nitong batch 5 nag-launch, same din. Puno yung chat room ng Zoom. Kagaya ngayon, di ba, ilan lang tayo. Pero guys, nung nag-launching kayo, umabot kami ng 1,000 plus. Grabe. Napakadami rin talagang natututo na. Okay? Sample ng mga trades ng mga student natin. No? Marami to. Aabutin tayo ng oras. So, pumili lang ako ng mga ganito lang, no? Para hindi kayo masyado na, okay. Magkano ba talaga, coach? $9. Kumikita kahit ninaaral niyan, sir, habang nagte-training. Imagine yung trades nyo, micro lot size lang yan, no? 0.01. Uy, mabilis ang close. Medyo may konting kaba pa to si sir. Pero nakaipon na $9. Kahit maglakad ka ng 1 kilometro, hindi mo pupulot yan, no? Magkano na yan? Around 600 pesos kung nagkamali. Not bad. Kaya mong kitain ng less than 5 minutes, di ba? Scalping. $32, di ba? Sundan lang talaga yung system, sabi ni sir. Kahit nasa trabaho, imagine, nag-break time ka. Scalping tayo 5 minutes. Okay, maganda yung market. Pwede ako mag-buy. Buy ka. Nakaipon siya $32. So, ano sa tingin nyo, ganyan, hindi nyo gagawin, di ba? Madali lang. Nagawa ni sir. 5 beses siya nag-trade, kumita siya ng $32. 102. Starting the day strong, di ba? Paggising mo sa umaga, maganda yung galaw ng market. Habang nagpe-prepare ka dyan ng baon mo para sa work or ano ka, di ba? Pwede kang mag-trade. Anytime yan, 24 hours open. $102. Guys, tingnan nyo itong screenshot na to or itong picture na to. Ang idea na gusto ko maintindihan nyo rito is mismong caption ni Coach Nurse. Guys, freedom hits different when you can make money in just 10 minutes. Na-imagine nyo ba yung $139 na to? 10 minutes siya lang kinita. Umupo lang si Coach Nurse, guys, dyan ho. Vacation nila, yung family niya, no? Punta sila ng Boracay. Umupo lang siya dyan. 10 minutes, no? Boom, 139. Imagine kung magagawa mo yun. Ang kapalit is kailangan mo siyang aralin ngayon. Simulan mo siya ngayon. Okay? So, ayan. Example ng screenshot ng isa sa mga students ko. Sobrang saya ko nito nung nag-send siya ng screenshot. Ano na to? No, nakaraan pa to. April pa to. No? Hindi ko na kasi na-update. Pero gusto ko lang makita nyo kasi yung sabi niya. Marami na rin to. Na dito, thank you Coach Dan, no? Kagabi lang ako nag-deposit. Naka-withdraw kagad kinabukasan. Baka makawala pa, di ba? Sigurista, galing niya, sir. Tinabunan ko lang yung full name. Ray yung pangalan niya. Ayun, no? $300 guys na withdraw niya. Kaka-deposit niya lang kinagabihan, kumita siya sa trade niya, kinabukasan nag-withdraw ng 300. And bigyan ko kayo ng idea kung magkano capital, sinimulan niya ng $1,000. Okay? Kinita niya $300 in one day. Yun yung possibilities. Pero syempre, medyo mataas yung risk niya, pero marunong na kasi, natutunan niya na. So paano nga ba? How much is the formal forex classes? Guys, you can do your own research. Sa Pinas, napakamahal. 70,000 pesos to 150,000 guys, basic course yan. Advanced trainings nila umabot ng 400. Just a few weeks ago, tinanong ko isa kong kapatid sa Pinas. Kasi may nakita kaming parang nag-o-offer ng course. Na-curious yung utol ko sa sa strategy. Chinek niya, apat na session. Every session is 2 hours. Each session, guys, 8,000 pesos yung sinisingil nila. So meaning, in 4 sessions na yon, magkano? Magkano siya? Diba? Ganun kamahal. 32,000 pesos in 4 sessions. Sabi ko, okay, 4 sessions. Matututo ka naman yan kasi 2 oras per session. Pero mahal pa rin yan, no? After nyan, paano na? Baka iwanan ka na nila. Ganyan po nag-work, Ganyan po siya kamahal. But hindi po ganyan yung sa community natin. Meron ding ibang community na talagang, for example, international or UAE-based. Ganito yung mga amount. 1,499, 1,799. Hindi po ganyan nag-work. At ang good news, guys, until now, extended pa rin to sa Hero 30 program. Welcome sa batch 5, no? I hope makapag-join kayo. $99 lang po ito. At ang kinagandahan, guys, wala tong expiration. Okay? Wala to yung tipong, okay, next month, magbabayad. No po. Lifetime. I'm a product ko, batch 1. Nagbayad kami dati pero hindi ganito. So, swerte nyo na ngayon kasi sobrang mahal dati pa. Binabayaran namin. Nagme-maintain pa kami monthly niyan. Alam niyo ng mga co-coaches ko rito. And then yung mga, siguro may mga nagte-trade na dito na part ng community dati pa. Mga previous batches. Alam nila yan, no? Mahal dati. 198 po yung regular price ni Hero 30, but as of now, extended pa rin siya into $99. Discounted rate pa rin siya. And take note guys, ang payment po nito is sa Pinas. So, ang kinagandahan,
Ang Hero 30 admins natin yung recipient, no? Doon tayo magbabayad, hindi sa mga coaches o kahit kani-kanino. May form kayong pipilapan. 5-7 pesos lang po yan. Okay? 5-7 pesos. Kasi kung i-base natin siya sa $99, no? Total, ang recipient naman is Pinas Bank. Nagbabago-bago yung presyo, maabot ng 6K. So si Coach Ners, guys, sobrang generous ng founder natin. Sabi niya, let's fix it. Sa previous batch, mga previous batch, we're in 5-7 lang yung dating binabayaran nila. Until now. So, i-maximize yun na guys, 99 lang to, nako po. Limited lang to, hindi namin ma-assure sa inyo kung hanggang kailan. Kasi ang last na update dito, babalik na to sa original price. Babalik na yan. Kasi gusto na rin kahit paano i-close yung batch 5. Kasi nag-launch na last week. I mean, nag-first session na last week. So, pag nasa kalagitnaan na ng session yan, baka i-close na talaga, no? Not totally close, I mean, but tanggalin niya yung discount. Para at least makakapag-focus tayo sa current batch, no? Batch 5 na kasi ngayon, ongoing, di ba? Humabol na kayo. The moment na mag-enroll kasi kayo, guys, meron tayong mga ganito. Meron tayong module access sa Hero 30 website na kung saan matututunan nyo talaga lahat, guys, from the basics to advanced. Na kung ikaw ang concern mo is, Coach, mabagal ako mag-aral, baka mahirapan ako dito, guys, hindi po. Beginner friendly po ito, at ang maganda rito, by clips yan, no? You can take your time. Yung iba inaabot ng 30 days, iba nga umaabot ng 2 months, 3 months. But may iba, guys, no? May student ako, ang record ko so far dito, ayaw ko kung dito siya ngayon, busy siguro yun, wala siya rito, hindi ko nakita yung pangalan niya. Ang record niya, guys, is tinapos siya ng 3 days. Grabe, napakabilis. Natuto siya. Pero ang ginawa niya, ang trick is, Coach, nilaktawan ko yung mga ibang ideas na parang alam ko na dati or madali ko na digest. No? Nakafocus kasi siya. Nakabakasyon kasi siya, kaya nag-focus siya ng 3 days. No? Tinapos niya, and then after, binalikan niya lang yung mga importanteng idea. Magtatanong siya sa akin, Coach, tama ba yung pagkakaintindi ko dito? Mabilis yung progress. After a week, nag-trade na talaga siya ng totoo niyang capital kasi nag-demo-demo siya muna ng mga ilang araw. Consistent yung profit. May mga losses siya, kinakalibrate lang namin na ganito yan, sir, kasi ganito yung entry mo dito. Ayan. Ayan guys, meron kayo access sa website, ibig sabihin, you can always learn at your own pace dito sa community natin. Walang pressure, hindi nyo kailangan magmadali, walang deadline na hinahabol. May modules tayo na kailangan nyo lang tapusin at pwede nyo paglaanan kahit mga 1 hour, 30 minutes per day. Posible wala kayong extra hours. Hindi ako naniniwala. Okay? Time management lang yan. The moment nag-enroll kayo, meron tayong onboarding call or trading execution trainings, no? Regular schedules po ito with different coaches, no? Coach Ryan, Coach Erwin, minsan sila Coach March mismo, Coach MJ, every Tuesdays. So ito yung kinaganda. Ito mga libre na to. Meron tayong regular activities on weekly basis, guys, no? Onboarding sessions, trading execution trainings, mga basics. Ayan. The moment na nag-enroll, what you can expect, of course, matututo kayo ng strategy natin, which is yung XAU Sniper. Napakaganda nito. Yung mga kinita na example na pinakita ko sa inyo kanina, ito yun. Result po yun ng XAU Sniper strategy natin. Kumbaga, we snipe, no? We scalp sa gold. 5 minutes, 10 minutes. Tapos ka na, kumita ka na. Surefire, bonus number 2, meron tayong mga ganitong tools na ginagamit sa Telegram. Ano lang to, mga signals, no? Kasi usually, marami talaga mga community na nag-o-offer din dito. Pero kung titignan nyo yung minsan, yung iba hindi ganun ka solid yung signals nila. Itong Surefire natin, maganda to guys, no? Kumbaga ano lang to eh. Bilang beginner, magkaka-idea ka kung saan ka magbabay. Magbabato sila ng buy zone. Mga professional traders po ito na binabayaran ng community. So halos dito rin napupunta yung mga enrollment fees nyo. Minamaintain natin sila. Yan, maglalagay ng TP kung saan ka mag-take profit. Maglalagay ng stop loss kung saan ka magsaset ng stop loss. Another tool na ginagamit natin is yung Smart Move Indicator. Ayan, napakaganda rin ito. Ito, isa rin ito sa mga binabayaran ng community natin, no? So, ayan, every weekends naman to bukas para sa Bitcoin. Okay, para sa Bitcoin. Ganun lang din, may nakalagay na entry, may nakalagay na take profit, stop loss. Bilang beginner, guys, susundan mo lang. Kaya maganda rito, kahit na nagsisimula ka, no? Nagde-demo ka, pwede kang kumita na nagpa-practice until such time na makuha mo talaga siya and then mag-live trade ka na. Number 4, ito yung paborito ng lahat actually, live trading. Live trading means yung coach mismo magla-live trade sa Zoom. For example, ngayon, no, nag-host ako, nagpe-present ako ng training, pero meron tayong certain hours, guys, from Mondays to Fridays na magla-live trade ang mga coaches. Pwede kang sumabay. At ang mga coaches na nandiyan dyan, guys, is si Coach Jesse, XAU Sniper Specialist natin. Grabe to guys, no? Ang daming kumikita, sumasabay lang. Ang sayang sumabay sa kanya. Napaka-chill, no? Every 8 p.m., Pinas time po ito.
So kayo na bahala mag-convert sa mga oras nyo, no? Pwede nyo sabayan si Coach Jess, lagi nagla-live trade every day. Sumasabay din ako dyan, no? Kahit minsan yung ganyang oras is nasa trabaho pa ako. Sinasabayan ko yan, sisilip-silip lang ako pag sinabi ni Coach Jesse na, guys, buy na tayo, buy na. Sundan mo lang. No stress, no? Sundan mo lang, gayahin mo lang. Coach Nars himself, no? 9:05 PM, Pinas time. Ito yung oras na talagang nasa biyahe din ako, pero sinasabayan ko yan. Nasa biyahe ako, kukurot-kurot ako sa market, sinasabayan ko yan kasi ang daming kumikita. So, Coach Jesse is live trading, XAU Sniper. Coach Nars naman sa DJ30 or yung US30 na in-explain ko kanina na asset. Guys, masaya dito. Both live trading sessions, ang dami mong matututunan. And of course, by the way, hindi ko lang na-add, yours truly, nagla-live trade ako naman every 10:30 PM Pinas time sa team ko. Pero open siya sa mga ibang coaches din, no? May mga student na nagjo-join na makikita nyo rin kung paano ako mag-live trade. Pwede rin kayong sumabay. Makita nyo kung paano tayo kumurot ng dollar sa market, guys, no? Bukas, I hope sa mga nandito na hindi pa part ng community, mag-enroll na kayo para makasabay kayo sa amin at makita nyo kung paano tayo kumikita. Madali lang to, no? Sineset up namin. Wala kang gagawin. Focus ka lang sa chart mo, sa sarili mo cellphone. Habang nasa-zoom ka, sasabihin natin kung saan nagbabay, ine-explain natin kung bakit. Matututo kayo. At mapapabilis yung learning process nyo. Habang nagmo-module kayo, sumasabay kayong live trading, I'm telling you guys, hindi yan naabot ng 30 days. Hindi yan naabot ng 30 days. 43 USD, 74.9, 90, 43, 74, 138, 57, 46 pips, 213 USD. Yan nga sabi ko guys. Yun ang sabi ko guys na kailangan. 435, grabe. Ito lang yung kinuha natin guys. Very, very close window. Wow, grabe guys. 589. Grabe. Okay, yung iba demo, that's good. Okay yan, 102. Wow, grabe. Congrats. Grabe, no? Congrats. Guys, ito ang example ng chat room sa Zoom kagaya nung ginagawa natin ngayon. But guys, nakikita nyo yung kinikita ng mga student. $3, $2, may $500, may $7, no? Guys, ganyan na ganyan yung scenario everyday. From Mondays to Fridays. Okay? Masaya. So guys, meron tayong mga bonuses like this, no? Ito nangyari to, sinimulan to nung April kasi sobrang ang kinikita na talaga ng mga student ng community natin, yung mga since batch 1 pa. Grabe. First quarter of the year, January to March. Total income ng students natin, buong pangkalahatan na, out yung mga coaches kasi iba rin yung mga profit namin. Sa students alone guys, umabot lang naman ng 39 million pesos. 39 million pesos total. First quarter, kaya sobrang tuwa ni Coach Nars. Profit yun, withdrawal siya ng mga estudyante. Nagpa-raffle siya ng ganito na the moment na mag-enroll kayo, okay, pwede kayo manalo ng iPhone. So, nag-start yung raffle na to noong June. No? Imagine mag-enroll ka lang, halagang 5,700, pwede kang manalo ng iPhone. Dalawang iPhone ang pinamimigay every end of the quarter. So, noong June, nag-draw, nanalo yung taga-Thailand. At isang co-coaches ko na taga-Pinas, si Coach Dondi, nanalo. Swerte. Next month, next raffle guys. So pag nag-enroll ka ngayon, malamang, malay mo no, nag-enroll ka lang, sa'yo mapunta. iPhone 17 Pro guys. And then next yan is December na ulit. Pag hindi ka nanalo, ang masaya dito sa mechanics is by January or first week ng January or mismong December, depende kay Coach Nars, ang grand prize is BYD. So kami mga coaches, okay naman kami kahit di kami nanalo ng iPhone, malay mo sa amin tong BYD. Kasi kasali lahat dito guys, no? Kasali lahat dito, di ba? BYD, Seal 5, grabe. Brand new yan, bibigay ni Coach Nars sa community. Kaya mga bonus na lang yan kasi talagang literal na kumikita ang mga student natin. At we're growing. Ang community natin guys, by the way, is top 1 tayo sa BT Markets sa Pinas. Marami rin kasing community eh. Just to let you know pala. Ayan. Guys, join our GC for free. Ang gagawin lang natin is message your coaches now, I joined the webinar. Ito lang yung keyword, I joined the webinar. Kung hindi mo kilala si coach mo, malamang saan mo nakuha tong link na to? For example, nakuha mo siya sa group chat, nakita mo doon, nag-click ka, message ka lang dyan para mag-communicate sa'yo si coach kasi may assigned coaches po sa inyo. For example, sa page mo siya nakuha, may nakita kang reel ni coach, ayan, or video, kinlik mo, tapos may nakausap ka. Si coach po yan, or baka admin or assistant ni coach, no? I joined the webinar. Guys, para ma-assist namin kayo kung paano gagawin. Ano na yung next step, no? Dalawa lang yun. It's either mag-enroll ka na or mag-create mo na tayo ng account sa broker para masimulan mo. Maging ready na yung mga trading tools mo pag mag-enroll ka kinabukasan or the next day. Or depende sa inyo, no? Pag-usapan nyo with your coaches. Okay? I joined the webinar. The moment kasi guys na nag-I joined the webinar ka, meron tayong mga free trainings kahit paano kagaya nito na medyo advanced ng konti.
No, hindi lang siya talagang literal na pinaka-basic, no. 2-day challenge with Coach Nika, Coach MJ, minsan iba't ibang coaches. Nung last na 2-day challenge natin nung July 31, August 1, kami naman ni Coach Jim. Dito kasi guys, 2-day challenge yan, day 1 dyan. Kung ano yung diniscuss ko ngayon, almost the same. Sa day 2, tuturuan namin kayo kung paano mag-execute ng trades. So, pwede nyo rin siyang sabayan yung mga 2-day challenge. Siguro, this month, baka next month, possible na magkaroon ng 2-day challenge. Or depende sa schedules na availability rin ng mga coaches. Okay? So, 2-day challenge. Bukod dyan guys, every Saturdays, kahapon, no, kung naka-attend kayo, ang ganda ng topic, how to avoid losing money kung di nagkakamali. Tama. Hindi, winning psychology pala. Winning psychology kahapon. Ito, every Saturdays, regular free trainings natin, digital wealth training, mga ganito, no? How to avoid losing money. Kahapon, winning psychology kahapon with Coach Jim. Ayan, every Saturdays. Ayan, so may mga free trainings din tayo kahit paano. So, what will happen if you don't enroll or you never learn the proper way ng trading, no? Yung tipong, minsan kasi meron na to, mga ilan na rin to na coach, mag-PPM yan. Coach, ang ganda ng training natin, marunong na ako. Nagets ko na. Buy-sell lang pala yan eh. Nung may $300 ako, coach, kikita ako dito, buy-sell. Ang ginawa niya, talaga nag-open account sa broker, nanghingi rin naman ng assistance, nag-trade guys, I'm telling you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Grabe, no? Huwag mong subukan. Parang binabantaan mo kami diyang coach. Guys, no? Duterte, or Tatay Digong, once said, huwag yung subukan. Bakit? Guys, 95% of new traders fail. Okay? Ito yung mga tao na na-hype na, okay, malaki pala kinikita, may kakilala. Sinubukan nila. Without proper learning process, no reliable support system, guys, mahirap, no? So, wag na tayo mapasama sa 95%. Doon tayo sa 5% na talagang simulan ng tama, natuto ng structured, mabagal man yan, gano'n man yan kabagal, or gano'n man katagal, at least, no? The moment na naging ready ka, okay, magiging profitable ka ng alam mo kung paano maging defensive. Kasi may student kaming ganyan eh. Nag-deposit lang siya and then wala pang 5 minutes, no? Wala pang, within the day, nag-message, talo, di ba? Kasi hulalis ang nangyari. So guys, invest in tapos na po tayo. Let's open the chat sa mga questions and hindi kayo makapag-unmute na-disable ko para tuloy-tuloy. But pwede na kayo mag-mic on ngayon, guys. Guys, gusto ko lang iwanan yung quote na yun ni paring Warren Buffett, no? Invest in as much of yourself as you can. You are your own biggest asset by far. Guys, huwag niyong panghinayangan. Halagang 5,700 pesos para matuto ka sa trading, no? Hindi ko nga natanong sa inyo kung mahal or mura, di ba? Pero guys, just imagine, no? 5,700. Minsan, lang yan, pang shopping mo lang yan na budget, no? Kung saan country ka man kasi yung value niyan. Minsan, mabilis lang yan nauubos. Minsan sa alak lang yan na budget, di ba? Grabe. Guys, 5,700. Huwag niyong panghinayangan yung 5,700 na yan kasi yung kapalit niya na learning. Okay, yung kapalit niya na learning. You are your own biggest asset by far. Malay mo, ikaw pala, may talent ka pala dito. Malay mo, kasi may student akong ganyan eh, na nag-enroll siya dati. Coach, medyo may edad na tayo, nasa mid-50s na, mahirap coach. Pwede bang mag one-on-one sa'yo? Sabi ko, sir, hindi kasi kami nag-offer ng one-on-one sa community since regular yung mga group coaching sessions natin. Try mo lang sumabay. Try mo, hindi naman siya nanghihinayang hindi naman siya nanghihinayang sa 5,700. Gusto niya talaga matuto. Nag-enroll siya. And then after a week, nag-message sa akin, Coach, tapos na ako sa module. Napakadali lang pala nito. Medyo hype pa yung usapan namin sa chat eh. May kasamang profanity pa ngayon eh na, Coach, napakadali lang pala nito. Sabi niya, ito yung resulta nag-send siya ng demo trades niya. Tapos nag-deposit. Actually, nakita niyo yung withdrawal na pinakita kong screenshot. Siya po yun. Ang bilis niya natuto. Ganito lang pala to. No? Akala nyo kasi guys, minsan, yung isang bagay na unang tingin at unang dinig natin, komplikado tignan. But the moment na sinimulan nyo siya lang talaga, everyone starts somewhere. No? Matututunan nyo to, madali lang yan. Akala nyo lang komplikado. So guys, Batch 5 ng Hero 30 program, ito yung tema ng Batch 5, Project for Good. Okay, especially doon sa mga kapwa OFW natin na talagang pagod na rin sa trabaho. Guys, trade today, start doing this. Okay? Trade today, learn trading. Trade today, go home tomorrow. Okay? Sana naging fruitful yung topic natin tonight. Sana naging malinaw sa inyo kahit papaano. And ayun, tapos na po tayo. Question and answers. Baka may mga tanong kayo. You can ask anything guys sa chat. Huwag kayong mahiya. Sorry. Pwede rin kayo mag-open mic. Ayan, pwede rin kayo mag-open mic. Na ko na. Hindi na siya disabled. Let's go. May mga tanong po ba? Malinaw po ba?
Is dalawa lang yan ha. Naintindihan or hindi naintindihan. Sa Tagalog naman. Mukhang wala namang masyadong nag-leave ba. So sa tingin ko medyo, wait lang. Check ko nga ang mga chat nyo. Clear po ba yung discussion natin? Clear po ba yung training? Stretch ko lang yung chat. Bakit hindi ko makita na maayos? Sakto lang na 1 oras. So meron tayong oras para sa Q&A. So meron tayong enough time para sa question and answer. Ayan. Balikan ko yung mga chat. Pwede kayo magbukas ng mic guys ha. Sir, ako kasi nalilito how to sell, how to buy, how to make profit, parang sugal din. Ayan, sabi ni Ma'am Christina. Yes, ma'am. Kaya kailangan mo siyang aralin ng tama, ma'am. Start with the basics. Huwag kayong mag-alala, guys, ang Hero 30 na yan at program. Ang journey niyo dyan is para kayong baby steps po ang learning dyan, no? Pinaka-basics hanggang sa matuto talaga kayo, no? Konti-unti. No? Magandang well-structured po kasi structural yung learning process natin sa Hero 30. Hi to, naghahanap ng friend request yung isa. Ayan. Sabi, ayan. Sige po. Ayan. Kilala ko ata yan. IT kasi madali sa kanya. Hanap tayo ng mga tanong na medyo may mga question ba na ayan, let me check. Anong trading app ang gamit nyo? Ayan. We use standard platform guys na MetaTrader 5. Ang broker is CBT Markets. Ayan. MetaTrader 5 or MT5. Pwede nyo ma-download sa App Store or Play Store yan. Ayan. Ongoing na ako sa training. Ayan, si Sir Rodolfo. Congrats, sir. 5-minute time frame pa rin ba si Surefire Signal? Ayan. Guys, speaking of Surefire, para to sa mga medyo yan ha, day trade setup po yan ha, day trade setup yan. So, naka 5-minute time frame ka dyan sa M5 mo. Apply this strategy na tinuturo. Kasi si Surefire, signal lang yan. Meaning, guide mo siya, no? Pag inanalyze mo yung market with your own analysis na natutunan mo, apply what you learned na pagka-buy yung gusto mong gawin, tapos si Surefire buy din, tignan mo yung oras kung ano oras nila binato. Okay, meaning, pasok yan. Ganyan nyo gamitin. May training tayo sa Surefire, guys, no? Ganyan nyo siya gamitin. Huwag yung tipong tinitignan mo, buy daw, buy ka rin, no? Tignan mo muna, check mo muna, no? Aralin mo konti. Kailangan matuto kayo dito. Ang goal nyo rito, guys, is matuto. Matuto kayo talaga. Ay, may willing mag-guide always sa akin. Ipon-ipon muna ako baka next month. Sana sir pag-enroll na ako. Ayan. Sige po, Ma'am Christina. Ayan, message your coach lang po para masimulan mo na rin to. Kung next month pa, walang problema. Pwede mo nang magpa-assist ka, gawa ka ng account mo, no? Para ready na yung trading tool mo para pag-enroll mo, tuloy-tuloy ka. Di ba? Next month, ngayon? August. Pecha de Peligro na ba? August 23, no? Minsan, no? Nakalungkot. Sorry guys, nakalungkot isipin minsan OFW tapos wala tayong 5-7. Pero naiintindihan natin kasi minsan ganito. Sensya na guys, baka may pecha de peligro minsan. Ito yung tipong wala na talagang budget, no? Next month pa. So, wag niyo lang patagalin kasi pag bumalik ng 198 yan, sayang din, di ba? 198, imagine mo yung 100 mo yun, dapat pang capital mo na. $99, 5.7 lang yan. Guys, kayang-kaya natin. Ayan. Okay, okay. Aralan ko muna ang module na maintindihan. Very good, Mel. Ayan. Sige, aralin natin muna. And after po ba ng enrollment, iba din po ba yung deposit for trading? Yes, Ma'am Marilu. Ganito. Si Hero 30 is access mo dyan, mag-enroll ka sa community para matutunan yung trading through Hero 30. Ngayon, kung magta-trade ka na, capital mo na yon, which is pwede mo siyang gawin after a month or after 2 months. Depende yan anytime. May iba guys, no, nagte-take time muna sa demo. Magde-demo muna yan ng 1 buwan, 2 buwan. And then, nagpe-prepare sila ng capital. Kasi, kailangan din natin minsan ayusin yung budget. Okay, magka-capital ako, coach, $100, pero after 2 months, siguro. Walang problema yon. Pagdating sa capital, kayo magde-decide niyan, no? Communicate with your coach. May iba naman, after 3 days, after 1 week, after 2 weeks, coach, ready na ako. Kasi may budget sila or may extra silang pang-trade na pang-capital. Okay, so you can always start kung kailan ka ready. Wala pong pressure ha dito sa community natin. Walang pressure. Just enjoy the process and enjoy the learning. Ipon muna pang enroll. Ayan, no? Sige, walang problema guys, no? Pero pag nag-198 na yan, wala na kami magagawa. Hindi namin kasi mapapromise na until kailan yung 198, baka hanggang siguro mga third batch. Depende kay Coach Nurse, no? Kasi busy lang yun ngayon. Nakalimutan niya siguro kasi na-announce siya na yun last time eh. Babalik sa original price. Hindi lang namin sure. Kaya nga minsan sinasabi natin na, guys, within 24 hours mag-enroll na kayo. Pero kung 198 na kayo, paano afford naman natin magkano? Diba? Kayang-kaya natin mga OFW tayo, di ba? Marami tayong pera, guys. Yan.
Ipon muna pang enroll. Ayan. Wala na bang mga tanong? May mga na-miss out ba akong questions dito? Let me check nga konti bago tayo mag-end. Wala nag-open mic? Nahihiya ba kayo guys? Tayo lang dito. Pwede kayong mag-open mic ha. Kung may mga questions kayo na ano, especially doon sa mismong training. Ipon mo na ako pang deposit coach. As of now, familiarize mo na ang demo-demo lang. Very good, di ba? I mean, more practice. Repetition is key, no? Apply what you have learned. Wala na yata mga tanong ah. Nasagot ko na lahat. Okay. Okay guys, kung wala kayong mga tanong, no? Kung okay naman, malinaw naman. Thank you so much for... meron may mahabol. Nanto Mel. Magkaiba sila ma'am. Okay. Sinagot ni Mel. Very good, very good. Okay, so kung wala na kayong tanong at wala nang pahabol questions, thank you so much sa mga nag-attend tonight guys. And last message siguro, August ngayon, just imagine, lagi ko to sinasabi, bago ko mag-end, guys, imagine ha. Simulan mo siyang aralin ngayon. May learning phase pa yan. Siguro mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Depende kung gaano ka kasipag or depende sa schedule mo. Pero just imagine, after 3 months, marunong ka na yan, guys. Imposibleng hindi. September, October, November. Guys, ang ganda ng pasok ng Pasko, marunong ka mag-trade. Pwede kang kumita. No? Pwede kang kumita kahit $10, $20 per day, or $50 per day. By next year, you already learned a new skill. Magandang pasok ng 2027 sa'yo kasi may something na nagpa-upgrade ng current financial status mo. Natuto ka. Guys, trading is skill ha. Lifetime skill po ito. Hindi na ito mawawala pag natutunan mo siya. At ang mangyayari lang naman is mag-i-improve lang naman yung journey mo dito. Ang gaya ko, nung sinimulan ko last year, ang daming ups and downs, but ang saya kasi, na-enjoy ko siya, ang daming ko natutunan. And as of now, continuous lang, no? Tuloy-tuloy lang din yung grow na. Talagang ang dami ko pa rin talagang natutunan sa community. And proud to say, as one of the coaches, talagang kumikita na tayo. Hindi na natin masyadong pinoproblema yung budget, kumbaga, di ba? So, kayo din, kaya nyo rin gawin yan, just like any students ng community, na ang dami na natin na student ngayon na talaga nagiging profitable. So, simulan nyo na. Kasi kung kahit anong ganda ng explanation namin, no, namin nila Coach Ray, Coach She, Coach Jim, coaches ko, kung hindi kayo, wala kayong gagawin, wala mangyayari. At the end of the day, kayo magde-decide, okay, kayo to, this is your skill, business nyo to, para to sa inyo. Kami, okay kami. And ginagawa lang namin tong mga ganitong training para yung advocacy talaga ng community natin na help kapwa OFW to do this. Learn trading. Tayong mga Pinoy, it's time, no? Simulan na natin to. Okay, so kung wala na kayong mga tanong guys, thank you so much for attending tonight, no, this afternoon, and hope to see you sa mga VIP GCs natin. Hope to see you sa mga live trading, live Hero 30 trainings natin. Okay, message your coach now guys para mag-guide kayo at ma-assess at masimulan nyo na to. Happy weekends sa lahat. Ayan, God bless po. Thank you, thank you. Ayan. Bye guys.